Ay, nakakaloka kung cellphone na ito. Kaya hindi ko alam kung paano ko. Nakakaloka. So, yun nga. Dahil sunod-sunod ang ating bagyo. Pero may pasok ko yung mga estudyante. Hindi ko lang kung half day. So, yun nga. Kasi nga may alaga nga ako, di ba? Si Goldie. Sa totoo lang, yung maliit pa lang siya, dati, yung unang dating niya sa bahay namin, maliit pa siya, tahimik lang siya, tahimik. Tapos lagi siya nasa sulok. Oo, mahilig siya kumain. Pero hindi siya maarte. Ay, oo, hindi siya maarte. Tapos, tahimik lang siya, lagi siya sa gilid. Hindi, ang problema lang, yung lumaki na siya, ay napaka-arte. I mean, makulit, sobrang makulit. Kaya sa totoo lang, dito talaga siya natutulog, lalo na pag naulan. Pero dati wala pa naman siyang bahay-bahayan sa labas. So, dumating sa point na nagawa talaga ako ng bahay-bahayan niya sa labas kasi nga, naging matigas siya. Yung makulit, oo makulit. Yung tipong, minsan gusto ko nang matulog. Kasi nga, di ba, nainom pa ako ng gamot. Mga alas 8, inaantok na ako. Kaso siya, si Goldie, lagi siyang nakaano sa akin. Oo, nagmamassage. Minsan, nagkakagat-kagat ang kamay. Alam mo yung parang nagkakagat-kagat kunwari. Nakikipaglaro. Gusto niya makipaglaro. Kaso, nasakit ang ulo ko pag ganun. Kaya gusto kong makatulog ng diretso. So, yun nga, inayos ko yung bahay-bahayan niya doon ng maayos para hindi siya mabasa doon. Yun, dahil sa sobrang lakas ng bagyo, napaka-positive ng present sa kanya. Kumbaga, dahil sa bagyo ngayon, bago ako gumising, hanggang bago ako matulog, talagang inaayos ko yung higaan niya, nililinis ko lagi, baka mabasa siya, pinapakain ko siya, tinatambaan, nag-i-stock na ako ng pagkain niya sa bahay-bahayan niya kasi parang may mga ano doon. Para kahit hindi siya lumabas ng bahay-bahayan niya, may pagkain. So, kung sa totoo lang, gusto ko siyang makasama sa loob ng bahay. Kaso, may mga time na ang ingay niya pati na gusto niya ang sa pinto. Kasi yung walang bagyo dati, paggabi, napakadaming pusang napasok dyan sa mga ganyan. Lalo na't mga lalaki. Lalaki ang nadating na pusa. Siya, gustong-gusto niya makipag-chika, pag ganun-ganun siya sa ibang po. Kaya simula nung bumagyo din, hindi ko rin siya pinasok sa bahay. Basta ang mahalaga maayos yung bahay niya. Inayos ko yung bubong niya at saka yung pagkain niya. So, kahapon, hindi ko akalain na pag nagigising kasi ako ng alas 4 malimit gising na ako nun. So, ang ginagawa ko, chinecheck ko na siya pagising ko, inaano ko yung pagkain niya. Pero pag umaga, napasok siya sa bahay. Pinapapasok ko siya. Kasi okay lang nakakulit-kulit siya, at least umaga naman kagigising ko lang. Yung tipong gusto niya makipaglaro, okay lang sa akin maglaro ka. Kasi pang umaga naman, nagising naman yun. Kagigising ko lang na. So, hindi ko akalain. Ano sa baba niya, may isang bahay-bahayan din niya yan. Kasi minsan doon siya nagtutulog-tulog sa baba. So, dahil nun, hindi siya natutulog doon dito siya sa taas. So, doon ko nilagay pagkain niya. Hindi ko akalain na may nakitulog doon. Malaki na rin. Babae yata yun, nakala ko nga lalaki. Medyo mas malaki sa kanya. Pero ang bait niya. Grabe. Hindi ko talaga akalain na mayroong pusa pang isa doon. Dahil sa sobrang bagyo nga, doon pala siya nakitulog. So, inayaan ko, tapos inahati ko yung pagkain nila kasi at least hindi sila magkasama sa isang ano kasi nga, baka mag-away. Pero sa tingin ko naman, doon sa bagong dumating na bisita, hindi siya matapang, ang bait niya, as in. Kanina nga, pinapasyal ko sila dito, ay siguro, nakalimutan kong isara ang pinto, kasi maputik pa naman. So, siguro, di pumasok. So, hinayaan ko na lang, sige, para kahit naglinis ako ng bahay, okay lang. Nakapasyal-pasyal muna uli siya sa bahay. Tapos, pumasok din yung bisita. Malaki siya, pero ang bait. Oo, basta ang bait. Sa totoo lang, gusto ko nga siya ipasok sa loob ng bahay kahit matulog ako eh. Kaso ayoko naman dalhin siya dito sa matulog. Tapos si Goldie nandun sa bahay. Nakakahiya din naman, kaya naaawa din naman ako baka magtampo. Baka magalit siya na, di mo ko pinapasok dyan, Beshi. Beshi kasi naman. Beshi, di mo ko pinapasok sa bahay. Tapos ngayon, pinapasok mo yung bagong bisita. Baka mag-away pa siya dyan. Kasi napakabait talaga nun. Nung bagong bisita, napakabait.
Ewan ko si Goldie, bakit napakataray? Yung dumating siya dito, maliit pa siya. Hindi naman siya ganyan kaano eh. Ay, ang tapak. Kaya minsan may mga time na hindi ako makapagharutan sa kanya kay maka, parang harutan sa kanya, parang laro-laro. Pero parang feeling ko, natatakot ako, matutusok ako dahil, Kaya, sa sobrang sigurong miss niya sa akin, sa paglaruan namin, hindi ko siya malaro. Oo, kasi nga nabagyo, kaya doon siya sa bahay-bahayan niya. Kasi nga yung kapatid ko, panggabi, kaya sa umaga nandito siya hanggang hapon. Kaya si Beshi, pinapapunta ko siya dito ng mga hapon bago siya matulog, bago ako matulog. Ayun. Kaya yun, kagaya ngayon, matutulog na naman, so binibisita ko muna sila. Pareho na sila, dati isa lang yung inaano ko ngayon, dalawa na sila, di ko ngayon. Naayos yung pagkain nila, yung bahay nila kasi naulan na naman. Kaya, check ko muna sila bago ako pumasok sa bahay at matulog kasi 8 tulog na ako, inom muna ako ng gamot. Kaya check ko muna yung mga bisita ko. Ay, ka naman na dyan. Dito lang. Baka umulan ha. Busin mo na yan. Hi. Nagandang pala akong galing. Tambay kami. Nagitambay. Kasi ang body. Hi. Naulan? Kain. Kain ka dito. Ano? Suga. Suga. Mag-order. Ikaw. Yan ka lang naulan na. Away? Away na naman. Bait-bait nga siya. Ikaw naman napakataray mo. Ikaw naman napakataray mo. Eh, ang bait-bait nga niya eh. Oh. Hindi pa siya mabait. Kaya hindi ka dito. Kaya hindi ka dito. Ikaw naman napakataray-taray. Bait-bait. Hindi ka. Talaga naman napakataray mo. Bakang kaano mo sa katarayan mo. Kain nga siya eh. Kataray mo.